Kung ipahibalog yun, no? So, despite that the fact na kanimang yun ang pinaka-importante kayo, no? The impact of beekeeping in crop pollination, environmental and community services. Actually, this kanina siya nga pamaagi. So, I believe nga there are some farmers until now wala yun sila sabot ug unsa gyuding pollination ang ilaha lang timan-an dito nga mo increase ang ilahang abot silang umahan pinaagi ra gyud sa pag-apply og abono, pinaagi sa pag-spray, no, niadtong mga hilo para usab mao hinungdan nga nganong nangamatay man gyud ang atong mga pollinators. So niini nga higayon gusto nako ipaambit sa inyo ug unsa man yung impact sa beekeeping in crop pollination. So, actually, natay padultihon na kung mawala ang bee, if the bees will disappear, no more work, no more honey, no more money, no more food. So, that is true, no? Kaysa ako lang ang mga eksperimento sa ato mga study nga ang mga fruit trees, ang mga katong nagabulak nga mga gitawag nato nga mga mamunga nga mga tanong kinahanglan gyud na siya og pollination which is wala gyud makahibalo ang tao. So actually the objectives of kaning atong pagpamuhi og kaning sabis nga to provide apiculture, meliponiculture businesses, food security and environmental services. Meaning to say nga sa ato ang pagbuhi og bis dili lang tong atong dugos ato ang pagkakaunon kung dili naagyod ang katong for environmental services. And also, the purpose of this objective is to provide capacity building for the interested individual, no? Katong gusto gyud nga mo buhi ani, especially katong mga farmers nga naay mga umahan, so dapat kamo maminaw gyud ani, no? O mag-training pod bahin sa bees. So the impact of pollination in crop pollination is gitawag nato is no human activity could ever replace the work of bees, and yet it is taken for granted. Nga naman, walay tao nga makahimo sa trabaho sa bees. Kaya naman, ang kanang honey nga kung ato na siyang kolektahon, no, pinakakugihan nga tao sa tibuok kalibutan nga mo trabaho og 8 hours a day, ang kanang 1 ka kilo nga dugos nga iyang kolektahon, it takes 3,000 days gyud na siya. If we are going to divide into 365 days per year, magkaroon siya ng more than 8 years in order to collect honey. That's why kung sa bees lang daan, ang kaning honey bees na to, mukulik sila og kanang honey, so 40,000 trips na siya, makakolekta na sila og dugos, no? So aside from collecting dugos, nagpollinate pa gina sila o nagfertilize pa gina sila og flowers, which is kung ma-fertilize ang flowers, ma-develop siya, turn into seeds and then bunga, no, mo fruits. So another one, natay upat ka klase nga gitawag nato og economic value, no, special of bees of economic value, which is natay considered nga katong atoang mga putyukan. So usa ni siya ka makahatag nga makadugang sa ato nga mga bunga, no, sa ato ang mga prutas, no. So mao na siya usa ka bahin nganong gitawag ba nato ni siya og economic value tungod kay sa iyang kapagka putyukan, dili lang dugos ang atong makuha, kundi mudaghan mo increase ang ato ang gitawag nato og yield, no? Yield sa ato ang mga fruit trees. Not only fruit trees, mga grasses nga gipangkaon sa mga animals, mamunga gyud na siya, no? So og magkaroon ng another growth because of that pollination. And then aside from that, natay gitawag nato og imported bees, which is mao ni ginabuhi, no, sa mga other countries, which is Canada,
Qatar, Australia, New Zealand. So it is no in somewhere part of the sa dili lang sa kuanos dili sa mga Eastern Europe countries but also tanan tibuok kalibutan mao ni ilahang gibuhi, no? So mao ni gitawag natog Apis mellifera or imported bees. So mao na ikaduha. Ang ikatulo nato nga gitagaan nato economic value katong mga lingguan nato, no? So katong sa amo malatay mga Apis cerana which is ang scientific name na laywan sa uban, liguan sa uban, ang tawag ang uban tamaing. So mana siya no ang ato ang nakatabang po ni siya, naka-increase po ni siya sa production sa atong fruit trees. So ang next sa gitawag nato og katong mga stingless bee. Anong gitawag man siya stingless bee kay wala sila sting, although mamaak sila pero dili sila mangikot, no? Meaning ikot. So naa dito si gitawag nato sa tuang local dialect which is akiyot, no? So mga ato gitawag nato stingless bee. So ana siya, no? Ana ang ato ang mga bees nga which is dapat mga daghan kayo nga mga pollinators, nata si alibangbang, natay moth, natay mga wasp, natay katong gitawag nato bumblebee, pero og sa economic value, so wala sila product nga ato makuha. Like for example, naman sila product pero katong honey para ilaha lang yun na siya. Dili pwedeng kwaon sa tao kay ang ilaha for own consumption man, daghan. Pero makatabang yapon sila for pollination. Actually, the major function of honeybees yun sa ato which is wala na ko damha, mao day ang crop pollination. So, atong ipangutana din ni ma'am ganina nga ang anong nakikayat ko sa pagbuhi og honeybee, actually wa ko magmain kaniadto og pollination. Ang ako alang nga naami dugos honey product nga makaon na mo as our own consumption, no? So tinuod man sa kaniadto pagsugod na mo ang katong ako ang pamilya nga motik og mga medicine which is synthetic. So katong nagsugod ako og harvest, wala na motik og katong dugos na lang mga honey, mga bees pollen na product ang amuang ikam. So mato ang ako nahibaluan until sa time nga naaman dahil mo palit og mga bees, and then ang surplus ato ang dugos akong ipambaligya. Pero actually ang nakitabo magun aning kaning impact of pollination is that katong ako gipambutangan og mga colony sa mga area nga akong gipambutangan, pabayaron ko nilang arkila sa yuta, no? Nga katong Limon Cityhan, katong Kalubinaan, so pabayaron ko nila og arkila sa yuta which is maoy arkila. Pero in the long run, nakita nila ilang limonsito nga nanaghan ni daghan, di bugat, ang lubi nila nga na-increase. So, wala na sila nagpabayad. Mo atong I conclude ko nga ang major function of honeybees is crop pollination. So, in addition, farmers will provided the opportunities to have additional income from pollen, honey, royal jelly, propolis, beeswax, no? Katong gitawag nato other bee product. And then, aside from that, kato yun, gusto na ko mahibawan sa ato ang mga televiewers, especially yung mga farmers, nga kaning bibinom, mao na number 1 kayo nga product sa bees, which is dili na ka magmulo sa imuhang rayuma o arthritis o unsa pa diha because of the binom. Ang binom ang good, tambal na siya no, sa mga arthritis. So, as of now, so nilapas na ko sa ako ang pagka 60, no? So until now, wala ko gimulo nga nag-arthritis ko, no? Wala ko gimulo nga kanang girayuma ko. Kaya ang ato matikdan bitaw nato ang kaning ato ang mga mananggiti, sige istingan og bis, sige istingan og kuan, wala na sila rayuma, no? Sa kakanaog po na sila sa kuan. So nindot kay siya nga if we have our
kuhan kanang magbuhi ta og bis, sama na lang parehas na nga naa kay pharmacy diya sa inyo ha. Okay? So next is kanang ako ang experience, ako ang farm before, wa pa'y butang na mo nga honeybee, wa pa may mga stainless bee. So ang amo ang harvest yun sa mo ang mangga is gabay ra kayo sa dili kay kaabot og kay ang akong mangga naman ko'y mangga kay pamunga nga 44 hills, no? So since nga nabutangan na namo og stainless bee, ang resulta ana ang 900 o 1,000 ka harvest na mo per kilo niabot og 6.3, no? Napagayusahay nga namunga ang ako ang 42 hills nga kuan nga bingo, ang harvest namo is 7.3 tons. So without additional inputs nga mga fertilizer unsa diha ni increase gyud ang iyahang yield, production yield. So aside from that, nagtuod jud ko 100% nga ang nakapadaghan jud ato ang pollination. So actually the effect of pollination to agricultural crops basig ang mga uban wala jud kahibalo. So mo ni siya increase fruit setting, improve maintain in normal fruit sizes, promote normal fruit shape, increase fruit aroma. So tanaw na to na mga na butangan na pollinate nga mga mangga basta insakto na sumili humot kayo. And then lastly is improve the seed production. Katong mga seed production, actually improve seed production mao jud ni pinaka-importante kayo sa pollination. Whereas what I have experienced now before that was year 2000 when I was in Netherlands. So ako ang kuan dito seed technology and seed crop production. So dili gyud mamunga ang kamatis dito without any intervention sa pollination. So since ang ilahan dito tao ang nagkuha they are using vibrating spoon, pero sa diha nga naanay mga bees dito, so nakakita ko to sa pollination nga gigamit nila langaw kanang flies o kanang honeybee o bumblebee. Pero what is the problem sa ilaha lang kay kung human sa pollination sa flies sa langaw, mamatay na sila, o ang bumblebee usahay din ni kabalo mutuod sa ilahang balay pag-uli. Pero ang kanang gitawag nato og mga kanang nilipira o kaning gitawag nato kaning ligwan, mobalik na siya bisang asa siya maabot, mobalik na siya. So and they believe, no, some other countries yun during winter time ang mga bees nga dili nila mahipos, dili nila maprotektahan o dili nila mabalhin, mga matay gina sila. Wala din need pollinators, wala nag-hire sila mga beekeepers from the Philippines, although dito sa ako ang gipantrini na sila sa Australia, Canada, US, Qatar, so somewhere part New Zealand na dito ang ato ang mga beekeepers nga ato ang gipang-recommend, gipangdala nato dito because of that. Kay di believe nga kung wala ang honeybee sa loob lang, maski butang na to 4 years, mga matay. There is no more bee for 4 years, no more bees, no more plants, no more animals, no more human being. So mana siya. Pero sa tuwa, wala na sila napansin ang kanang gitawag na to og impact of pollination. Why? Because whole year around naadyo tay mga buyog, no? Naatay mga buyog, naatay mga daghang klase sa mga buyog, pero some other countries yun, delikado yun. Pero sa tuwa sa Pilipinas, naay mga lugar nga na-reduce na yun ang mga pollinators because of the misuse of chemicals. Wala sila kahibalo, nga importante din ang mga bees. So, another is that nga, kaning mga milon na to karon nga makit-an kanato. So wa pa mauso ang milon, dagko kayo ang bunga, no? Pero taparan gali ilang uban, so natingala na lang ta nga ang atong milon nagka-reduce ang ilang sizes. Why? Because ang milon lang gud dili gina siya mamunga. Even mga squash, no, mga cucumber, without pollinators, dili gina siya mubunga, dili ma-fertilize, no? So, mana nga natay artificial pollination.
So labi pa og sige tag spray mamatay ang ato mga pollinators. So ang og mapulinit man gud ang mga cucumber, mga melon o squash. So kuan kita nato usahay watery kay na siya, no? So juicy, no? Mara siya nya budag ko ang liso sa tanom and then mo lami mo tabis gyud siya. So ayo kabalaka nang mudag ko ang liso kay whereas some other people nga palit sila og mga melon nga katong mga seedless, no? Pero kung ako'y pabuton, kung ako'y mo produce og melon katong mo liso, the more nga dako liso, the more nga bugat ang imong melon kay per kilo man, no? So kana pod, so kanang daghang kay mga producer nato ron sa pipino, no? Excuse me for being butan ako example to mga pipino. So nag-expect sila mo tarom sila pipino 100,000 of hills per hectare. Unya ila pa yun na silang kwintahon og tagpila ka kilo ang maharbis sa isa ka punuan, no? Pero the more nga mudaghan ang ilahang number of kaning hills per hectare, ang resulta ana is that mugamay mas mudaghan ang reject. Kana instead nga mo kwinta ka sa imong kada punuan tag 4 ka kilo imong maharbis tag 1 ka kilo times 30 times 20 dako na kwarta, pero ang nahitabo adto padulong sa buyer sa katong naghimo og quick, no? Tinapok na. Pero kung nakay pollinators nga makuan, kung kumpleto pa ang pollinators nimo, mas dagko og daghan ang imong maharbis. The quality and the quantity will improve. So ana siya, natay mga production sa pagbuhi og bees, natay gitawag nato og pollen honey, no, which is mo na siya additional. So mag-extract og fan. So although natay po'y treats, no, to our pollinators, dapat tay mga treats, mga hulga sa pagbuhi og buyog, kaya gitawag nato og air pollution, light pollution, pesticide misuse, parasite diseases, loss of habitat in forage, hive destruction. Kaning loss of habitat in forage, mismo ang mga tao ang naghimo ana kung ngano mawad-an og balay ang mga puloy-anan, ang mga pollinators dato. One of them, ang farmer mismo, na wala makasayod nga nakatabang dahil ang mga pollinators, sila pa mismo ang musunog sa mao nga pollinators, ila pa yung isprihan o chemicals para mamatay kay tungod kay naistingan sila o napaakan sila masuko, no? So ana, no? How many varieties? Pila man yung ka-varieties nga nagakinahanglan og pollinators? There are 24,000 of varieties of plants are cross-pollinated. Out of 24,000, there are 117 varieties which is agriculture crops. Mao na nagakinahanglan ang agriculture crops, mao na nagbuhi sa mga tao, mao na 117 kabuok, no? Kay balo mo anang 117 crops, daghan kaya na siya mo nagkinahalan og pollinators. So in this presentation, this viewing, no, gusto lang ako mahitabo nga kinahanglan ang mag-agree, no? So let us agree of common ground in addressing sustainable agriculture for security, environmental preservation, no? So, unsa man na, sir, kinahanglan si beekeepers, Research Department of Agriculture, fruit growers, sprayer, farmers, naana siya sa mag-agree sa one common. Kay sometimes, manggod, ang mga beekeepers, ang ilahan nagbuhi sila, napoy uban nga mga sprayman, wala sila pakialam kung mamatay ang ilahang mga buhi. No? So, going back, kung mag-spray man ka, like for example, makakita ka, daghan kay bulak ang imuhang mangga. Ang tanaw ni mo, mga mananap, spray dayon, pero wala sila kay balo, nga mga cute dito, mga stainless bee dito, nga naglupad-lupad, nga mo'y nagpulunit. And then, aside from that, ang gigamit nga chemicals, nga gi-spray dito sa wapa na mulak ang iyahang mangga, mga fruit trees, systemic pa yun. Which is, ang systemic is maigo og sa dili ang kuan, ang mananap, patay gina siya.
No, mamatay gina siya. Mo na nga kung mag-spray na malanggaling ta sa ato ang mga fruit trees, gamit na lang tag contact, no? So mana conclusion nako, so niini nga mga kuan nga partial or complete loss of insect pollinators, particularly the aphids in the other bee species, would not result to the disappearance of agriculture. So dili gina mawala ang agriculture, pero ang mahitabo, it would result to the economic losses. So bisag unsa man mo, there are some mga mango growers nga dili na gyud sila makaharvest sa ilang yield target. Why? Because of the misuse of using chemicals, especially yung mga systemic nila. So, muna siya ang ako ay kasulti. So, no? So, sa pagkakaroon gud, ang ato mga bees, actually, gipanggutom na gyud sila. No? Gipanggutom nga, yung mga lugar nga, wala gyud sila makaon, no? Dapat sa kabis nga miingon nga, I'm hungry, please plant flowers, no? Kung makasulti pa lang sila, muingon sila, no? So by this time, no, protect and preserve, no, our ecosystem to ensure survival and for the next generation to come. So kung atong mapasagdan ang ato ang mga pollinators, ang atong mga next generation, wa na gyud makaon nga mga makit-an nga pagkaon niya sa halag kananan. Iyon. So, Iatas diba? Iabante pa. Okay. Kana question. ay, okay. So, salamat kayo, Sir Adorno. Yes, sir. Impactful kaayo ang atong webinar. So, happy kaayo ko, sir, na ikaw jud pod ang amo ang resource person karong adlaw. No, daghan kaayo siya awakening na mga thoughts ba? Yes, ma'am. Kay ang uban, pag makadungog og beekeeping, ang tan-aw lang nila is for honey. For honey. Expensive kay for honey man ana. So dili sila mag-invest kay ang uban pud baya nato na farmers no kay muna ra pud sa ginhawa. So ginaano nila mura eradicate nila sa ilahang consideration ang beekeeping kay gasto additional lang. So nya di ay sa atong discussion karon, sir, nakita na ko nga kanang kuan ba, importante di ay sa atong mga kanang nagatanom gud og kanang adunay mga flowers. Yeah, po. Ang pagpamuhi og buyog. Yes, ma'am. Kay dako day kay siya tabang sa beekeeping. So ayun, daghan kay siya advantages. So sir, naay isa ka pangutana from GSR Cacao. Naa ba daw tay experience on cacao pollination in or increase in production sa cacao? So actually ang kakao dili pa nako masulti nga ang mo'y naka-increase, no, pero ang kakao need pollinators. So kani atong mga cute, no, actually ang ato ang mga cute nga kuan mga gagmay na siya. Sa ako ang collection sa bees, sa ato ang mga stingless bee, na ako'y stingless bee nga gagbatoy kayo. No, kaya ingon daw nila dili daw makasulod ang kiyot, wala nga lahi tungaw ang kuan nila, ang pollinators. Pero wako ka tan-aw gyud, no? Kay wa man ta maka-research. Pero ako muduol gyud ang stingless bee maskin pa ang mga langaw, mga amigas, muduol gyud dito sa bulak sa kakao. Kay si kakao dili gyud na siya mamulak kung dili mapulinate, dili mamunga kung dili mapulinate. So sa nagpangutana, so makaingon ko nga ang kakao need siya og pollinators agent. Pero wa ko mosulti og unsa nga specific ka pollinators gawas dito sa tiyangaw, katong tungaw, no. Pero ang ako walay kasulti diha nga kung ang kakao jud daghan kay na siya bulak. Kung dili mapulinate, di yun siya ma-develop. Okay. So, kailangan dyan siya. O pollinators. Pero muduol ang kiyot dito. In order nga, ano muduol man siya? Makabaho man siya og nectar. Makabaho siya og nectar, and then ang color food, attractive kaya sa bees. Okay. So, sir, unsa, ay naipangutan na dire.
Ano po ba ang advantage sa beekeeping? So actually, the advantage of beekeeping, ang ihag yung pinakuan. So maayo na siya, no? Magandang source of livelihood, no? So para sa kuha, for my experience, so I bought mga things, so ako mga resources, so nakapalit ta, no? So because of that income, dili na siya kailangan og dako kay nga lugar. Hindi natin kailangan yung big kuan, no? Ang importante, so kanang gamay lang, unlike doon sa magbuhi kag baka tugay-tugay pa ka, and then makakuan siya, ang advantage siya na makakuan niya sa kalusugan, sa healthy nato, sa tao, and then marami, no? So nakatulong dahil sa crop pollination, and then aside from that, pollution free, wala siya baho, no? Unlike some other, excuse me nga, mag-istorya ta, nagkuwanta ka ng uban nga mga product, uban nga mga livelihood, so baho, makuwanta, makasukalta sa silingan, no? Kay balo na taon sa kanang mga kulungan nga baho, and then, wala niyo siya pollution niya. Least time, no? Least time, no? Kailangan dahil 1 week lang, no? Para sa ako experience, once a week lang ko mo-visit sa akong bee farm. So, duhami ka mo gina siya inspection nun, no? And then, aside from that, promote, no? Yung tinatawag na to gender, no? Gender equity dahil sino ang pwedeng mag-alaga? Babae, lalaki, bata, matanda, pwede kayo. And then, aside from that, yung complements of agro-eco-reforestation and other rehabilitation and beautification pa yun nga project. So, bato dito. So, ingon ana. And then, discourage heavy usage of pesticide. So, that's why, if we're going to adopt organic agricultural production, so dapat magbuhi jud ka og mga bees, kaya mapugos jud ka nga organic jud ka. Oh, yeah. Kaya nga naman, kung gamit ka og synthetic, patay imong binuhi nga mga buyog.